Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Sina Xiaoyu at Yinghai ay mahusay sa pagpapanalo ng mga puso, kaya ang hindi natitinag na katapatan ni Ming Shihin ay nagpahiwatig na ang mga nakaraang hakbang ay epektibo. Ang katapatan ni Xiaoyu ay tumaas din ng malaki, bagaman hindi pa umabot sa 70%, ang tumataas na trend ay maliwanag. Matapos silang obserbahan, sinabi ni La Shou, "Narinig ko ang inyong usapan." Humakbang pasulong si Ming Shihin, "Master, ang mga taong ito ay walang utang na loob." Sa ibabaw, naghahanap sila ng kapayapaan, ngunit sa likod ng aming mga likod, inaasam nila ang Evil Sky Pavilion. Nagboluntaryo akong bumaba sa bundok at turuan sila ng leksyon. Umiling si La Shou, "Maaaring hindi ganoon kasimple. Kung alam ni Mowgli ang lakas ng Evil Sky Pavilion, maghahanda siya ng higit pa sa mga hakbang na iyon." "Ano ang iyong iniisip, Master?" Ang 10 sorcerers ay dalubhasa sa mga porma sayon. Sina Huang at Wugan ay maaaring itago ang kanilang mga antas ng paglilinang. Ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi bababa sa 4 na dahon. Nang marinig ito, nagulat sina Ming Shihin at Xiaoyu. Sa mundo ng paglilinang, maraming mababang antas na cultivator. Matapos maabot ang Brahmasi realm, ang isa ay itinuturing lamang na isang baguhan. Matapos lamang pumasok sa Divine Court realm, maituturing na nagawa na. Upang tunay na maging isang powerhouse, dapat maabot ng isa ang 9th Divinity Tribulation realm. Ang agwat sa pagitan ng isang dahon at 3 dahon ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, kapag umabot sa 4 na dahon pataas, ang bawat karagdagang dahon ay kumakatawan sa isang husay na pagtalon. "Ngunit Master," sabi ni Ming Shihin, "tatayo lang ba tayo habang nagdudulot sila ng problema sa ating panunood?" Nang marinig ang mga salita ni Ming Shihin, itinaas ni La Shou ang kanyang kilay. "Kung hindi lang napakahalaga ng Peak Experience Card, pupunta ako roon ng mag-isa at dudurugin silang lahat." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Nasaan ang lumilipad na karwahe ng Evil Sky Pavilion?" Ang Cloud-Piercing Flying Chariot ay nakaparada sa hilagang silid. Matagal na itong hindi ginagamit. "Master, wala ka bang sinasakyan?" Ang paggamit ng lumilipad na karwahe ay hindi gaanong angkop sa iyong katayuan. Bahagyang ngumiti si La Shou, "Ang isang sinasakyan ay hindi kayang magdala ng maraming tao. Dahil gusto nilang magdulot ng problema, magdadala ako ng ilan sa akin upang makisabay." Ang 2 disipulo ay kitang-kita ang pananabik. "Master, dadalhin mo ba kami para ipakita ang aming lakas? Parang napakatagal na." Ang pag-iisip pa lang nito ay nakakakilig. "Master, ipapalinas at ipapahanda ko kaagad ang lumilipad na karwahe." Matapos umalis si Ming Shihin, ibinaling ni La Shou ang kanyang tingin kay Xiaoyu. Sinimula ni Xiaoyu ang kanyang pagsasanay hindi pa masyadong huli, ngunit ang kanyang antas ng paglilinang ay mas mababa kaysa kay Yanan. Nasarurok lamang siya ng Divine Court realm. Ang kawalan ng Clear Jade technique ay nakaapekto ng malaki sa kanya. Dagdag pa, wala siyang sandata. Ayon sa aking mga kalkulasyon, kailangan ng sandata sina Xiaoyu at Little Yuan. Mayroon ng Brahma Heaven Silk si Little Yuan, ano ang gagamitin ni Xiaoyu? Ang Life Sing Blade. Napakalaki at mabigat nito. Magiging kakaiba ba ang ganoong sandata sa mga kamay ng isang mukhang misla na babae? Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay bumantong hininga. "Kamusta ang iyong pagsasanay sa Clear Jade technique?" Nang marinig ang tanong ng kanyang master, mabilis na sumagot si Xiaoyu, "Malaki na ang pagbuti nito. Ang aking paglilinang ay tumataas mula nang makumplito ang Clear Jade technique." "Hindi kita bibigwin, Master." Tumango si La Shou ng may kasiyahan. "Sayang lang na nagpa-practice ka ng Clear Jade technique at wala kang angkop na sandata sa ngayon." Nang marinig ito, agad na lumuhod si Xiaoyu. "Nagpapasalamat na ako sa kung ano ang mayroon ako at hindi mangangahas na humingi ng sandata." Nagkomento si La Shou ng casual, ngunit sa kanyang sorpresa, tumaas ng 2 puntos ang katapatan ni Xiaoyu. Ang hindi inaasahang resulta na ito ay nagpakita kung gaano kahigpit si La Shou sa paghingi ng mga bagay sa kanyang mga disipulo noon. Pagkatapos ay pinalayas niya si Xiaoyu at inilabas ang kahon na nahati sa 2,
na walang pakialam na inihagis sa basurahan. Isinasaalang-alang na ang kahon ay kayang makatiis ng isang walang layuning espada, tiyak na hindi ito ordinaryo. Naaalala ito, mabilis na binawi ito ni Lasho mula sa basurahan. Sina siya, Yanrong, at Yinghai, nang makita ang kahon, natural na gustong buksan ito at makita kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, hindi nila ito nabuksan. Ang kahon ay may mga uka sa lahat ng 6 na panig. Ang 3 uka sa kaliwa ay pinagsama upang bumuo ng isang kakaibang hugis, at ang 3 uka sa kanan ay gumawa ng pareho, na bumubuo ng isang hugis na kapareho ng kaliwa. Nang matapos ni Lasho ang pag-assemble nito, tumunog ang isang notification sa kanyang tainga. Ding! Nakuha ang sandata, tear-stained box. Default na anyo, knuckle duster. Hindi inaasahan ni Lasho na ang treasure chest na ito ay magiging sandata rin. Matapos itong kalikutin, nagbago ito sa hugis ng mga knuckle duster. Bagaman walang display ng ranggo ng sandata, ang isang knuckle duster na kayang makatiis ng maraming heavenly grade attack ay walang alinlangan na heavenly grade. Gayunpaman, walang prompt tungkol sa kung sino ang dapat na master ng sandatang ito. Ang mga nakaraang sandata ay may mga iminungkahing may-ari, ngunit ang kahon na ito ay wala. Hindi ba dapat si Xiaoyu ang iminungkahing may-ari? Inisip niya si Xiaoyu na gumagamit ng mga knuckle duster at nakaramdam ng bahagyang pagkaasiwa. Gayunpaman, ito ay isang kayamanan, kahit nakatumbas ng Lifesing Blade. Itinago ni Lasho ang sandata at nagpatuloy sa pangunahing bulwagan kung saan naghihintay sina Little Yuan at Xiaoyu. Bumabati ang disipulo, Master. Nagpadala ng mensahe ang ika-7 kapatid. Ang pinuno ng Demon Slay sect na si Ren Biao ay pumunta rin sa Tangshi Town. Bukod dito, ang mga inapo ng Ten Sorcerers ay nasa bayan, na nagbabalak na nakawin ang Golden Court Mountain Barrier. Nang marinig ito, bahagyang sumimangot si Lasho. Maaasahan ba ang impormasyon mula sa ika-7 kapatid? Medyo nagalit si Little Yuan, nagsumpa siya habang iniaabot ang isang lumilipad na sulat mula kay Janan. Hindi lang mula sa ika-7 kapatid. Nagpadala rin ng sulat si Janan. Master, nakikita mo, sa ibabaw gusto nila ang kapayapaan, ngunit may masama silang balak sa likod ng mga eksena. Dapat natin silang harapin ng mahigpit. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas habang nag-iisip. Parehong ipinarating ni na siya at Janan ang parehong mensahe tungkol sa parehong bagay. Ang lakas ng Golden Court Mountain Barrier ay kilala. Bagaman ang nangungunang 10 Masters ay dating kinubkob ang Golden Court Mountain at hindi kayang sirain ang harang, kung may sumubok na nakawin ang harang gamit ang isang makapangyarihang pormasayon, ibang usapan na iyon. Bukod dito, kinasasangkutan ito ng mga inapo ng 10 Sorcerers at makapangyarihang Sorcerers, na may kanilang malalalim na kasanayan sa pangkukulam, maaari nilang nakawin ang harang ng palihim ng walang napapansin. Kailangan nating maging maingat sa pagharap sa kanila. Ang tanong ay, anong dahilan ang dapat nating gamitin? Hindi natin sila mahihintay na aktwal na nakawin ang harang at saka harapin sila. Bakit kailangan ng dahilan ng Evil Sky Pavilion? Nang may ganoong pag-iisip, mas mabuting maunang umatake. Sa pag-iisip na ito, nagbigay ng kanyang mga utos si Lasho, magmadali kayo. Ming Xiyin, dalhin mo rin sina Panzong at Black Rider. Tumango ang pareho bilang pagkilala at agad na nagsimulang gumawa ng mga kaayusan. Samantala, sa hilagang pavilion ng Evil Sky Pavilion, si Ming Xiyin ay abala sa paglilinis ng lumilipad na karwahe kasama ang ilang babaeng cultivator. Ang mga babae mula sa Derived Moon Palace, na Mausisa, ay nagmasid sa proseso. Ito ang pinakamalaking lumilipad na karwahe ng Evil Sky Pavilion, na pinangalan ng Cloud Kiersang Flying Chariot, na gawa sa mga bihirang materyales. May haba itong mahigit 100 metro at lapad na 30 metro. Ang buong karwahe ay pinalamutian ng masalimuot na mga pattern at nakasisilaw na mga dekorasyon. Sa unang tingin, tila ordinaryo ang disenyo, ngunit sa masusing pagsusuri, ang mga pattern at dekorasyon ay sistematikong inilagay. Kapag nilagyan ng primal energy, gumagawa sila ng mga nakamamanghang epekto. Kapag pinalipad sa gabi, lumalabas itong parang bulalakaw na may mahabang buntot.
Ang maliliit na lumilipad na karwahe na hinihila ng mga hayop ay kayang tumanggap lamang ng isa o dalawang tao at may limitadong functionality. Ang malaking lumilipad na karwahe na ito ay katulad ng isang gumagalaw na bahay. Si Ming Xiyin ay nagpabalik-balik sa lumilipad na karwahe, na nakaramdam ng kaunting pagkabigo. Kulang ang mga kamay. Paano lilipad ang lumilipad na karwahe? Ang ganoong napakalaking lumilipad na karwahe ay mangangailangan ng hindi bababa sa 30 Brahmasi Realm Cultivator at 5 o higit pang cultivator ng Divine Court Realm. Bukod pa rito, mahigit 20 Brahmasi Realm Cultivator ang kakailanganin bilang kapalit para sa mga ordinaryong maliliit na sekta ng cultivation. Ang pagkakaroon ng kahit isang Divine Court Realm Cultivator ay isang napakalaking tagumpay. Ang mga Brahmasi Realm Cultivator ay itinuturing na gulugod ng mga sektang ito. Noong nakaraan, nang magtulungan ang tatlong pangunahing sekta, isang dosina lamang o higit pang Divine Court Realm Cultivator ang napili mula sa libu-libong disipulo upang kabkuban ang Master. Gayunpaman, lahat sila ay natalo sa isang galaw. Ang tatlong sekta ay nagalit at nagtanim ng sama ng loob laban sa Evil Sky Pavilion para sa kanilang malalaking pagkalugi. Pagkatapos ay tinanong niya ang isa sa mga babaeng cultivator, ilan sa inyo ang mula sa Derived Moon Palace, at ano ang pinakamataas na antas ng paglilinang sa inyo? Sumagot ang babaeng cultivator, Ginoo, mayroon kaming 10 sa Mystic Enlightening Realm, 10 sa Sense Condensing Realm, at 20 sa Brahmasi Realm. Medyo nawala ng imik si Ming Xiyin. Walang nasa Divine Court Realm. Umiling ang babaeng cultivator. Orihinal na mayroon kaming 3 Divine Court Realm Cultivator. Ang isa ay tumiwalag, at 2 ang pinatay ng Demon Slay Sect matapos ang isang insidente sa aming Palace Master. Sabi ni Ming Xiyin, kahit na ang Derived Moon Palace ni Ye Changsan, bilang mga traidor, ay hindi maayos ang pamamahala. Nang marinig ito, mabilis na sumagot ang babaeng cultivator, kaya naman nagtatag ang prinsesa ng isang panuntunan. Ang mga sumasali sa Derived Moon Palace ay dapat talikuran ang personal na romantikong relasyon habang buhay. Itinaas ni Ming Xiyin ang kanyang kilay. Napakahigpit. Kinamot ni Ming Xiyin ang kanyang ulo, na medyo naguguluhan, 20 lang ang nakarating sa Brahmasi Realm. Kulang pa rin tayo sa bilang. Medyo nakakalito ito. Ang ilang lumilipad na karwahe ay nangangailangan ng panlabas na pag-hover upang maglagay ng primal energy, ngunit kailangan nito ang mga cultivator na may kakayahang lumipad. Ang Cloud-Piercing Flying Chariot ay maaaring lagyan mula sa loob. Ang problema ay kulang tayo sa tauhan. Noon lang lumapit sina Pan Zong at Zhou Qing. Ginoo, tinawag mo ba kami? Ngumisi si Ming Xiyin. Tamang-tama ang dating. Ano ang masasabi ninyo sa lumilipad na karwahe na ito? Kumislap ang mga mata ni Pan Zong sa paghanga. Ang Cloud-Piercing Flying Chariot ay maalamat. Naglakbay ang ating Panginoon sa buong Great Flame at Northern Regions kasama nito, na nagkamit ng katanyagan saan man. Sabi ni Ming Xiyin, magaling. Gusto ninyong sumakay. Halata ang inyong pananabik. Ayos lang, tumulong kayo mamaya. Kahit na ang pinakamahusay na lumilipad na karwahe ay sayang kung hindi ito makakalipad. Nagulat ang dalawang lalaki. May problema ba? Mayroon ba kayong mga pagtutol? Nagmamadaling sumagot ang pareho, hindi. Gusto namin. Tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Ang isa ay si Zhou Qing, ang dating nangungunang disipulo ng Heaven Sword Sect, na may Divine Court Realm Cultivation. Ang isa pa ay si Pan Zong, mula sa Clarity Sect. Bagaman pareho silang medyo mas malakas kaysa sa karaniwang Divine Court Realm Cultivator, kulang pa rin sila sa tauhan. Dapat ba nating hingin ng tulong ng nakababatang kapatid? Nako, mukhang masama ang kanyang mood kamakailan. Hindi rin gagana si Hua. Isa na siyang elder ng Evil Sky Pavilion at umabot na sa 6th leaf stage. Ang pagpapahila sa isang lumilipad na karwahe ng isang taong may ganoong katayuan ay hindi nararapat sa kanya. Habang nag-iisip si Ming Xiyin, nagmadaling lumapit si Xiaoyu. Ika-4 na nakatatandang kapatid, nagmamadali ang master. Mabilis na bumaba si Ming Xiyin. Ika-5 nakababatang kapatid, kailangan natin ng mas maraming kamay. Kulang pa rin tayo ng 3 Divine Court Realm Cultivator.
Bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, lumapit si La Shou kasama sina Little Yuan, Guan Mushi, at Wu Yan na nasa magkabilang gilid niya. Sina Pan Zong, kasama ang Black Rider na sina Yu Zong at Dang Yanhong, ay mahigpit na nakatali at dinala.